Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 14, talata 1 hanggang 9. Naghimagsik kay Yahweh ang Israel. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh, at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto, at nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepone ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Amen. A blessed day to everyone. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 14, verse 10 to 18. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Nanalangin si Moises para sa bayan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana, at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at na makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga taga-Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinatubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harapang nagpapakita sa Israel, at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng kahiling ulap, kung araw at haliging apoy, kung gabi. Kung lilipunin niyo sila, sasabihin ng mga lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya mga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan, tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mabagin at handang magpatawad, subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay ang kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Amen po. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 14 na kabanata ng Mga Bilang, versikulo 11 hanggang 27. Nanalangin si Moises para sa bayan. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian, ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko, ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno.
Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Kaya makakapasok siya sa lupain iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumingid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Ang parusa ng Israel. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 14, versikulo 28 hanggang 36. At ang sabi, sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census. Sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makararating sa lupaing ipinangako ko. Maliban kina Caleb na anak ni Hepone at Josue na anak ni Nun. Ang makararating lamang doon ay inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo ay magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon, hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 14, verse 37 to 45. Sa makatuwid, bagay ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Jose na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparang tumiktik ng lupain. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel at ang bayan ay tumaghoy na mainam. At sila'y bumangong maaga sa kinaumagahan at umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi, narito kami at kami ay aakyat sa dakong pinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. At sinabi ni Moises, bakit sinalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay hindi kayo ikasusulong. Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay walang gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Sapagkat nandoon ang mga Amelisita at ang mga Kananeo sa harap ninyo at kayo'y magmabubuwal sa tabak sapagkat kayo himiwalay sa pagsunod sa Panginoon. Kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo. Ngunit sila nagpumilit, umakyat sa taluktok ng bundok, gayon may ang kaba ng tipan ng Panginoon, at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Nang magkagayon, ang mga Amelisita ay bumaba at ang mga Kananeo ay tumatahan sa bundok ng Yaon, ay sinaktan nila at nilupig silang hinabol hanggang sa Horma. This is the word of God. Amen.